Ang kwento natin ngayon ay umiikot kay Zhao Angge na ipinanganak noong 1950 sa Shenyang, China sa isang pamilya ng mga opisyal ng gobyerno. Sa edad na 18, bilang pagtugon sa panawagan ng bansa, nagboluntaryo siyang sumali sa Heilongjiang Production and Construction Corp. Mahirap pa ang mga kondisyon doon at mabigat ang trabaho. Habang maraming nagrereklamo, hindi ganoon si Angge. Sa araw ay nagtatrabaho siya sa bukid at sa gabi naman ay nag-aaral sa liwanag ng lampara. Nang makatanggap ang corp ng kuta para magrekomenda ng mga worker peasant soldier students para sa universidad, siya ang pinili ng mga pinuno. Nakapasok si Angge sa universidad at nag-major ng foreign trade. Noong 1976, matapos siyang makapagtapos, naitalaga siya sa punong tanggapan ng Bank of China. Sa panahong iyon, ang ganitong posisyon ay lubhang hinahangad at itinuturing na isang ligtas na iron rice bowl. Mabilis na nakaangkop si Angge sa bagong kapaligiran. Masipag siyang magtrabaho at may mataas na pamantayan para sa sarili. Noong panahong iyon, bihira ang mga batang profesional na may formal na pagsasanay sa pananalapi. Kaya pinahahalagahan ng kanyang mga nakatataas ang kanyang kakayahan. Sunod-sunod ang kanyang promosyon mula sa pagiging clerk hanggang sa deputy section chief. Maganda ang kanyang reputasyon sa loob ng organisasyon at nire-respeto siya ng kanyang mga kasamahan. Noong August 1995, sa edad na 45, naabot ni Angge ang isang mahalagang tagumpay nang italaga siya bilang Vice President ng Bank of China na namamahala sa treasury ng punong tanggapan. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, nahalal din siya sa Board of Directors. Sa panahong iyon, napakabihira para sa isang tao na maging opisyal na may ranggong Deputy Ministerial bago umabot sa edad na 50. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa karera, matagal nang nagbibigay ng problema sa kanya ang kanyang buhay pamilya. Hindi naging masaya ang kanyang unang kasal, direktang magsalita at palaban ang kanyang dating asawa, habang ang kanyang ina naman ay matapang ang personalidad at mapag-utos. Palaging may tensyon at alitan sa pagitan ng biyanan at ng manukang. Si Angge na kilala sa kanyang matinding pagmamahal sa ina ay pakiramdam na naiipit sa pagitan ng dalawang babae. Dahil hindi niya mapagbigyan ang magkabilang panig, sa huli ay pinili niyang makipagdiborsyo. Pagkatapos ng diborsyo, muli siyang tumira kasama ang kanyang matandang ina. Sa loob ng maraming taon, hindi na siya naghanap ng bagong relasyon. Sa publiko, iginagalang siya at may mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit sa bahay, pakiramdam niya ay walang laman ang kanyang buhay. Matapos ang mahabang oras ng trabaho, wala siyang kasama at kulang siya sa emosyonal na suporta. Umaasa siyang makatagpo ng isang babaeng mahinahon, maunawain at kayang makisama sa kanyang mahigpit na ina. Bagaman simple pakinggan ang mga katangiang ito, hindi madaling makahanap ng ganoong tao. Sa kalaunan, may isang taong lumitaw. Ang pangalan niya ay si Xiao Xixian. Ang tunay niyang pangalan ay Xiao Lihong. Ipinanganak siya noong 1968 sa Harbin, sa isang karaniwang pamilyang manggagawa. Kilala si Lihong sa kanyang kagandahan at matangkad na pangangatawan. Madaling makaakit ng pansin ang kanyang mga mata at madalas siyang nagiging sentro ng atensyon saan man siya magpunta. Gayunpaman, nahirapan siya sa pag-aaral. Palaging nasa ibabang bahagi ng klase ang kanyang mga marka at tila malabong makapasok siya sa kolehiyo. May nagmungkahi sa kanya na subukan ang entrance exam sa sining. Nagsimula siyang mag-aral ng pagpipinta. Umaasang makapasok sa universidad sa ganitong paraan. Ngunit nangangailangan ng tunay na talento ang pagpipinta at paulit-ulit siyang bumagsak sa pagsusulit. Sa huli, tinanggap ni Lihong ang trabaho sa propaganda at arts troupe ng kanilang pabrika kung saan siya kumakanta at sumasayaw sa mga pagtatanghal. Hindi nagtagal matapos siyang sumali sa troupe, umibig si Lihong sa isang bayulinista na nagngangalang Lukon.
12 taon ang tanda nito sa kanya at mayroon na itong asawa at mga anak. Sa edad na 18, lubos siyang nahulog sa lalaki at naniwala siyang hihiwalayan nito ang asawa para sa kanya. Ngunit wala talagang balak si Lukon na iwan ang kanyang pamilya. Nagpatuloy ng palihim ang kanilang relasyon sa loob ng 2 taon hanggang sa matuklasan ng asawa nito ang kanilang lihim. Upang makatakas sa sitwasyon, sinabi ni Lukon na pupunta siya sa ibang bansa. Bago siya umalis, may sinabi siya kay Lihong na hinding-hindi nito makakalimutan. Tigilan mo na ang pagiging inosente. Ang pag-ibig at mga pangarap ay mga ilusyon lamang. Ang iyong kagandahan ang pinakamahalaga mong puhunan. Ang tanong ay kung alam mo kung paano ito gamitin. Bago siya umalis, ipinakilala niya si Lihong sa isang negosyanteng nagngangalang Haniyu lang. Kalaunan, nalaman ni Lihong ang katotohanan. Hindi kailanman nagpunta sa ibang bansa si Lukon. Sadyang inayos lamang nito na makasama ni Lihong si Haniyu lang na matagal nang may interes sa kanya. Ipinagbili siya nito. Nang mapagtanto niyang nalinlang siya, naging manhid ang damdamin ni Lihong. Iniwan niya ang kanyang trabaho. Hindi pinansin ang pagtutol ng kanyang mga magulang. Umalis sa kanilang bayan at sumama kay Haniyu lang papuntang Beijing. Mula noon, naglakbay siya kasama nito sa iba't ibang panig ng bansa. Dumadalo sa mga business banquet at mga sosyal na pagtitipon, kung saan nagpapalitan ng impluwensya at kayamanan ang mga makapangyarihang tao. Sa mga karanasang ito, natutunan ni Lihong kung paano obserbahan ang mga tao at umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Natutunan din niya kung kailan dapat maging palakaibigan at kung kailan dapat magpanatili ng distansya. Napagtanto rin niya na ang kanyang kagandahan ay maaaring gamitin upang makakuha ng mga opportunity at kalamangan sa mundong pinapatakbo ng kapangyarihan at pera. Unti-unting naniwala si Lihong na mas mahalaga ang kaligtasan at pagkakataon kaysa sa emosyon. Ipinakita sa kanya ng Beijing ang isang malawak na mundo. Lalong lumaki ang kanyang ambisyon habang nakikita niya kung paano kayang baguhin ng koneksyon at mga desisyon ang kinabukasan ng isang tao. Noong taglagas ng 1992, tinulungan siya ni Haniyu Liang na makapasok sa isang modeling agency sa Beijing. Dahil sa kanyang hitsura, karanasan sa pakikisalamuha at ang mga koneksyon, mabilis na namukod tangi si Lihong. Napagtanto rin niya na kung maghihintay lamang siya, mananatili siyang umaasa sa iba. Kaya binago niya ang kanyang paraan. Sa halip na maghintay na piliin ng iba, nagsimula si Lihong na aktibong maghanap ng mga makapangyarihang taong maaaring magpataas ng kanyang katayuan at tuluyang magbago ng kanyang buhay. Isang gabi ng summer noong 1993, matapos ang isang runway show, tinawagan ng manager ni Lihong ang kanyang pansin at sinabi na may isang mahalagang tao na gustong makipagkita sa kanya. Agad na naunawaan ni Lihong kung ano ang ibig sabihin nito. Sa isang private room sa isang eksklusibong club sa Beijing, unang beses niyang nakilala si Wong Baoxin. Noong panahong iyon, si Baoxin ang Executive Vice Mayor ng Beijing na namamahala sa urban planning at pananalapi ng lungsod. Maraming kumpanya at individual ang naaapektuhan ng kanyang mga desisyon. Hindi tumutugma ang kanyang hitsura sa kanyang mataas na posisyon. Siya ay medyo mataba, kalbo at simple ang pananamit. Ngunit hinuhusgahan ni Lihong ang mga tao batay sa kapangyarihan, hindi sa itsura. Agad niyang nakilala ang impluwensyang hawak nito. Sa harap ng ganoong makapangyarihang tao, nanatiling kalmado si Lihong. Dahil sa mga taon ng pagdalo sa mga piging at pagtitipon, natutunan niyang kontrolin ang kanyang kilos. Maingat siyang magsalita at kakaunti lamang ang ibinabahagi tungkol sa sarili. Napansin ni Baoxin ang kanyang pagiging mahinahon. Hindi tulad ng iba na pilit siyang pinupuri. Kakaiba ang asal ni Lihong. Pagkalipas ng ilang araw, muli silang nagkita. Sa pagkakataong ito,
Malinaw ang bilin ng kanyang boss. Huwag niyang mapipikon ang lalaking ito at kailangan niya itong alagaan ng mabuti. Hindi nagtagal pagkatapos nito, bigla na lamang umalis si Lee Hong sa modeling agency nang walang paliwanag. Lumipat siya sa isang training center sa kanlurang bahagi ng Beijing. Sa panlabas ay tila normal na training facility ito. Ngunit sa katotohanan ay isang lihim na base ng pananalapi at pribadong tirahan ni Bao Xin. Mula noon, pinutol ni Lee Hong ang lahat ng ugnayan niya sa kanyang nakaraan, kabilang sina Han Yuliang at ang mundo ng pagmumodelo. Malaki ang suporta ni Bao Xin sa kanya. Binigyan siya ng mga mamahaling sasakyan, mga designer na gamit at mga mamahaling alahas. Mabilis na naging marangya ang kanyang buhay. Sa loob ng sumunod na 2 taon, halos nakahiwalay si Lee Hong sa labas ng mundo. Wala siyang iniintinding trabaho o pera. Paminsan-minsan, nakikita niya ang mga dokumentong pinipirmahan ni Bao Xin. Marami sa mga ito ay may mga halagang umaabot sa bilyon-bilyon. Doon niya napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang kapangyarihan ay katumbas ng pera. Pagsapit ng unang bahagi ng 1995, nagsimulang magbago ang ugali ni Bao Xin. Madalas siyang balisa at madaling mainis. Mas bihira na rin ang kanyang pagbisita. Napansin ni Lee Hong ang mga pagbabagong ito at naramdaman niyang may seryosong nangyayari. Tuwing tinatanong niya ito, sinasabi lamang ni Bao Xin na abala siya sa trabaho at huwag siyang mag-alala. Hindi nagtagal ay lumabas ang dahilan. Ang Central Commission for Discipline Inspection ay nagsasagawa ng investigasyon tungkol sa isang malaking kaso ng iligal na pangangalap ng pondo sa Wuxi Jiangsu Province. Habang sinusundan ng mga investigador ang ebidensya, umabot ang bakas ng kaso hanggang sa nakatataas ni Bao Xin. Ang kabuoang halaga ng kasong ito ay humigit kumulang $400 million o mga nasa 23 billion 618 million pesos sa kasalukuyan. Bilang mahalagang tauhan na nagsagawa ng maraming desisyon, alam ni Bao Xin kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Noong April 4, 1995, tumakas siya papunta sa kabundukan at nagpakamatay. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, alam ni Lee Hong na iimbestigahan din siya. Mabilis niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Umalis sa Beijing at lumipad papuntang Shenzhen. Kalaunan ay tumakas pa siya sa Jiangxi Province at nagtago sa apartment ng isang kaibigan. Noong May 28, 1995, siya ay naaresto ng pulisya. Sa panahon ng interogasyon, nanatiling kalmado si Lee Hong at lubos na nakikipagtulungan. Ibinunyag niya ang lahat nang nalalaman niya tungkol sa mga korupsyon at iligal na transaksyong pinansyal ni Bao Xin. Ang impormasyong ibinigay niya ay naging mahalagang ebidensya sa investigasyon. Kalaunan ay kinumpirma ng mga otoridad na si Bao Xin ay naglustay ng daan-daang milyong dolyar. Dahil nakipagtulungan si Lee Hong at hindi siya direktang humawak ng iligal na pera, tumagal pa ng mahigit 1 taon ang investigasyon bago nagkaroon ng desisyon. Noong 1996, pinalaya si Lee Hong. Sa edad na 28, lumabas siya ng kulungan at nagsimulang muli ang kanyang buhay. Ngunit nagbago na siya. Hindi na siya ang batang modelong umaasa sa iba. Matapos maranasan ang kayamanan, kapangyarihan at pagkakabilanggo, naging mas maingat at mas kalkulado na siya. Naniniwala siyang mahalaga pa rin ang kanyang kagandahan at kailangan niya itong gamitin ng matalino upang matiyak ang kanyang kinabukasan. Binago niya ang kanyang pangalan at naging Kexian upang tulugyang iwan ang kanyang nakaraan. Kalaunan ay nagtrabaho siya sa isang modeling agency bilang manager. Mukhang ordinaryo ang trabaho, ngunit nagbigay ito sa kanya ng pagkakataong muling buuin ang kanyang network ng mga koneksyon. Madalas siyang dumalo sa mga high-end na social events at mga pribadong club. Malinaw ang kanyang target, mga makapangyarihang lalaking may pera, katayuan at emosyonal na kahinaan. Hindi nagtagal
ay may nakita siyang isa, si Xiao Angge, Vice President ng Bank of China. Sa edad na 47, makapangyarihan ito, diborsyado at nasa rurok ng kanyang karera. Para kay Kixian, siya ang perpektong target. Noong taglamig ng 1997, sa pamamagitan ng magkakilalang kaibigan, nagkita sina Kixian at Angge sa isang pribadong hapunan. Nang gabing iyon, simple ngunit elegante ang suot ni Kixian. Pagdating ni Angge, magalang niya itong binati at tinulungan pang isabit ang Amerikana nito. Pagkatapos ng pagpapakilala, isa-isang umalis ang ibang mga bisita hanggang sa silang dalawa na lamang ang natira. Nagsimulang magpakita si Kixian ng maliliit na kilos ng pag-aalala. Napansin niyang puro matapang na alak lamang ang nakahanda sa mesa. Tinawag niya ang waiter at magalang na sinabi na si Vice President Xiao ay madalas tumanggap ng mga bisita at hindi mabuti sa kalusugan nito ang matapang na alak. Ang maliit na kilos na iyon ang naka-impress kay Angge. Sa kanyang posisyon, nasanay na siya sa pambobola, ngunit bihira ang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Nadiskubre rin nilang pareho silang mula sa hilagang silangang China, kaya mas naging madali ang kanilang pag-uusap. Natural na nagpatuloy ang kanilang pag-uusap buong gabi. Sa pagtatapos ng hapunan, pakiramdam ni Angge ay kakaiba ang kanyang pagiging relax. Alam ni Kixian kung ano ang hinahanap ng mga lalaking tulad niya. Hindi lamang kagandahan, kundi ang pakiramdam na naiintindihan at inaalagaan sila. Hindi siya tumatawag kay Angge habang oras ng trabaho o kapag abala ito. Sa halip, naghihintay siya hanggang gabi o weekend bago makipag-ugnayan. Ang maingat na atensyong ito ay unti-unting naglapit kay Angge sa kanya. Kung ihahambing sa hirap ng kanyang nakaraang kasal, ang asal ni Kixian ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng ginhawa at pagpapahalaga. Hindi nagtagal, mas madalas na silang magkita. Nanunood sila ng mga tula, naghahapunan, naglalakad at nag-uusap ng matagal. Sa buong panahong ito, hindi kailanman humingi si Kixian ng kahit ano mula kay Angge. Sa isang pag-uusap, sinabi ni Angge kay Kixian na ang kanyang ina ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay at ang pangunahing dahilan kung bakit nag-aalangan siyang mag-asawa muli. Agad na iminungkahi ni Kixian na bisitahin nila ang kanyang ina. Nang makilala niya ang matandang babae, hindi sinubukan ni Kixian na bulahin o purihin ito. Umupo siya sa tabi nito, mahinahong nagsalita at matyagang nakinig sa mga kwento ng matanda kahit paulit-ulit itong ikinukwento. Kalaunan, si Kixian mismo ang naghanda ng isang simpleng lutong bahay na pagkain. Karaniwan lamang ang pagkain, ngunit may init at pakiramdam ng pag-aalaga. Malaki ang naging impresyon ng pagkain na yon sa ina ni Angge. Ang babaeng karaniwang mahigpit at seryoso ay naging mas palakaibigan at mabilis na tinanggap si Kixian. Dahil sa pagsang-ayon ng kanyang ina, nawala na ang natitirang pag-aalinlangan ni Angge. Sa puntong ito, ibinunyag ni Kixian ang kanyang nakaraan. Ikinuwento niya kung paano siya niloko ng kanyang unang pag-ibig, kung paano siya kalaunan nasangkot kay Baosin at kung paano siya nakulong ng 1 taon. Inilarawan niya ang sarili bilang isang babaeng paulit-ulit na pinagsasamantalahan ng iba. Sa halip na lumayo si Angge, kabaligtaran ang nangyari. Naramdaman niya ang matinding awa para kay Kixian at naniwala siyang marami itong pinagdaanan. Unti-unti niyang naramdaman na may responsibilidad siyang protektahan ito. Pagkatapos lamang ng 3 buwan na pagkakakilala, nagsimula silang magsama sa iisang bahay. Lubos na na-attach si Angge kay Kixian at buong-buo siyang nagtiwala dito. Ngunit hindi kontento si Kixian na makuha lamang ang pagmamahal ni Angge. Nauunawaan niyang ang tunay na halaga ng relasyon ay ang kapangyarihang hawak ni Angge. Naniniwala siya na ang kapangyarihan ay maaaring gawing pera. Noong 1998,
Humingi si Kekshan ng tulong kay Angie sa unang pagkakataon. Binanggit niya na may kaibigan siyang negosyante sa Hong Kong na gustong mag-invest sa isang proyekto ng highway sa mainland China. Halos kompleto na raw ang mga proseso ng proyekto, ngunit nahinto ito sa yugto ng loan sa bangko. Si Angie bilang Vice President ng Bank of China at may kapangyarihan sa pag-aproba ng mga credit loans ay nagsabing madaling marisolba ang problema. Sa isang tawag lamang sa telepono, naaprubahan ang loan at nagpatuloy ang proyekto. Sa halip na direktang magbigay ng pera, nagpadala ang negosyanteng taga Hong Kong ng isang housewarming gift sa bagong villa ni Kekshan, isang kumpletong set ng mamahaling lighting fixtures na nagkakahalaga ng mahigit $250,000 mahigit 14.7 million pesos sa kasalukuyan. Dito napatunayan ni Kekshan na handang gamitin ni Angie ang kanyang kapangyarihan na at ang kanyang posisyon ay maaaring gawing pinansyal na pakinabang. Makalipas ang 2 taon noong 2000, nagplano ang punong tanggapan ng Bank of China na bumili ng mga pabahay para sa mga empleyado. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $24 million. Ang desisyon tungkol dito ay nasa kapangyarihan ni Angie. Maraming real estate developer ang nagkumpetensya para makuha ang kontrata. May isang kumpanya ang lumapit kay Angie na may alok. Kung bibilhin ng bangko ang kanilang property, bibigyan siya nila ng 1% kickback na humigit kumulang $240,000, mga nasa 14.1 million pesos kasalukuyan. Natutokso si Angie ngunit naging maingat. Matagal na siyang nagtatrabaho sa larangan ng pananalapi, kaya alam niyang delikado ang ganitong gawain. Ikinuwento niya ang alok kay Kekshan at humingi ng opinyon nito. Nagkunwaring nag-aalala si Kekshan at sinabi na kung gagawin man nila ito, kailangan itong gawin ng maingat upang hindi siya mapahamak. Naging lubos na nagpapasalamat si Angie sa kanyang pag-aalala at tinanong kung paano ito maisasagawa ng ligtas. Iminungkahi ni Kekshan na huwag direktang tanggapin ni Angie ang pera at huwag itong maiugnay sa kanyang pangalan. Sa halip, iminungkahin niyang gumamit ng intermediary upang magkaroon ng distansya sa pagitan niya at ng bayad. Di nagtagal, tinawagan ni Kekshan ang kanyang nakababatang kapatid na si Xiao Duran at pinapunta ito sa Beijing. Inutusan niya itong humanap ng isang investment company at pansamantalang gamitin ang opisyal na selyo nito kapalit ng bayad. Sa pangalan ng kumpanyang yun, gumawa sila ng peking consulting at intermediary contract kasama ang real estate developer. Sa ganitong paraan, ang $240,000 na kickback ay itinago bilang consulting fee. Noong December 10, 2000, natanggap ni Angie ang pera. Ngunit mas lalo pang nakinabang si Kekshan sa planong ito. Nang hindi alam ni Angie, nakakuha si Kekshan ng karagdagang $7,000 na cash o mahigit 400,000 pesos sa kasalukuyan mula sa intermediary company bilang isang service fee. Mula noon, unti-unting naging dependent si Angie sa mga plano at diskarte ni Kekshan. Si Kekshan na ang lalong kumukontrol kung paano ginagamit ang kapangyarihan ni Angie. Habang nagpapatuloy ang kanilang mga plano, lalo ring lumalaki ang ambisyon ni Kekshan. Kasabay nito, nagsisimula na rin ang isang investigasyong pinansyal na kalaunan ay magiging malaking turning point na magdadala sa pagbagsak ni Angie. Noong September 2001, sa isang karaniwang audit, natuklasan ng punong tanggapan ng Bank of China ang isang malaking problema. Ang Kaiping branch sa Guangdong Province ay nawawala ng humigit kumulang $800 million, mga nasa 47.2 billion pesos sa kasalukuyan, at walang malinaw na bakas kung saan napunta ang pera. Ang kasong ito ay kalaunang nakilala sa buong bansa bilang Kaiping Branch Scandal. Di nagtagal, nalaman ng mga investigador na ang tatlong magkakasunod na branch manager
ay matagal nang nakaramdam ng may paparating na problema. Bago pa magsimula ang investigasyon, tumakas na sila patungong ibang bansa kasama ang kanilang mga pamilya at dinala ang pera. Agad na bumuo ang mga otoridad ng isang special task force upang imbestigahan ang kaso. Habang sinusuri ng mga investigador ang mga records, napansin nila ang isang kahina-hinalang pattern. Sa loob ng ilang taon, may mga whistleblower complaint na ipinadala sa headquarters tungkol sa mga problema sa Kaiping branch. Ngunit bawat reklamo ay kalaunang napipigilan o natatapunan. Walang inilalabas na resulta ng investigasyon at walang ginagawang aksyon. Ipinahiwatig ng pattern na ito na may isang tao sa loob ng headquarters na humaharang sa mga ulat. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagsimulang lumitaw ang pangalan ni Angie. Kalaunan, natuklasan ng task force na si Angie ay dati nang naglustay ng $6 million, mga nasa 354 million pesos sa kasalukuyan na public funds, at inilipat ang pera sa kumpanya ng kanyang kapatid upang gamitin bilang operating capital. Natuklasan din ng mga investigador na ang mga kamag-anak ng mastermind sa likod ng Kaiping case ay kabilang sa mga shareholders ng kumpanyang yon. Dahil sa mga koneksyong ito, mabilis na napunta ang hinala kay Angie, ang mataas na opisyal at vice president ng Bank of China. Sa panahong iyon, mahigpit na ang pag-ikot ng investigasyon sa kanya. Noong tag-init ng 2002, nagsimulang makarinig si Angie ng mga balita na papalapit na sa kanya ang investigasyon. Sinubukan niyang kumuha ng impormasyon sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, ngunit iisa lamang ang lumalabas na katotohanan. Wala na siyang takas. Sa kabila nito, hindi naisip ni Angie na sumuko o magkipag-ayos para sa mas magaan na parusa. Sa halip, nakatuon siya sa pagprotekta sa taong pinakapinahahalagahan niya, si Kekshan. Noong gabi ng September 6, 2002, nagmamadaling pumunta si Angie sa villa ni Kekshan. Maputla at halatang balisa. Sinabi niya na tapos na ang lahat at pinakiusapan si Kekshan na umalis agad at pumunta sa pinakamalayong lugar hanggat maaari. Ayon sa kanyang kalaunang pag-alala, naging emosyonal si Kekshan at nangakong haharapin nila ang anumang mangyari ng magkasama. Ngunit kinabukasan ng umaga, wala na si Kekshan. Gamit ang pasaporteng matagal na nitong inihanda, sumakay si Kekshan sa eroplanong papuntang United States. Noong September 11, 2002, opisyal na inaresto si Angie. Sa unang 5 araw ng interogasyon, tumanggi siyang makipagtulungan at nanatiling tahimik. Balak niyang akuin ang lahat ng responsibilidad. Ngunit nang malaman niyang tumakas na si Kekshan dala ang pera, nagbago ang kanyang saloobin. Kalaunan ay inamin ni Angie na tinakpan niya ang mga kriminal na sangkot sa Kaiping case at tumanggap ng iligal na bayad. Iginiit niya na malaking bahagi ng pera ay ibinigay niya kay Kekshan. Kinasuhan siya ng mga investigador ng paglustay ng $6 million na public funds, pagtanggap ng $730,000 na suhol, mga nasa 43.1 million pesos sa kasalukuyan, pati na rin ang bribery at dereliction of duty. Matapos matanggap ang babala ni Angie, ang kapatid ni Kekshan na si Chao Duran ay nagtangkang tumakas at nagtago sa Harpin, ngunit nahuli rin siya makalipas lamang ang ilang araw. Noong April 22, 2004, nagsimula ang paglilitis kay Chao Angie sa Beijing First Intermediate People's Court. Nang bigyan siya ng pagkakataong magsalita sa huling pahayag, hindi niya ipinagtanggol ng matindi ang kanyang sarili. Sa halip, nagpahayag siya ng pagsisisi. Inamin niya na ang kalungkutan sa kanyang personal na buhay ang nagdulot ng kanyang kahinaan. Sinabi niyang napagkamalan niya ang manipulasyon bilang tunay na pag-ibig at nagtiwala siya sa isang taong hindi dapat pagkatiwalaan. Sa pagsisikap na tuparin ang mga hiling ni Kekshan, paulit-ulit niyang nilabag ang batas at nakakawa
ng mga krimeng kalaunan ay sumira sa kanyang karera at buhay. Ibinigay ng korte ang huling hatol, habang buhay na pagkakakulong at kumpiskasyon ng lahat ng kanyang personal na ari-arian. Tinanggap ni Angie ang hatol at piniling hindi umapila. Sa desisyong iyon, tuluyang nagwakas ang karera at reputasyon ng isa sa pinakamakapangyarihang opisyal sa banking sector ng China. Gayunpaman, may isang mahalagang tauhan sa kwento na hindi kailanman humarap sa korte. Si Li Hong, na kilala rin bilang Kixian, ay nanatili sa ibang bansa. Habang ginugugol ni Angie ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan, si Kixian naman ay nagpatuloy sa marangyang pamumuhay sa ibang bansa. Ang kanyang papel sa kasong ito ay madalas ilarawan bilang isang klasikong halimbawa ng isang taong gumamit ng kagandahan at emosyonal na manipulasyon upang impluwensyahan ang mga makapangyarihang lalaki, habang iniiwasan ang direktang pagkakasangkot sa mga iligal na transaksyon. Sa huli, isang tao ang nakatanggap ng habang buhay na pagkakakulong, habang ang isa naman ay nanatiling lampas sa abot ng batas. Ang malaking pagkakaibang ito ang nananatiling isa sa pinakakapansin-pansing bahagi ng kasong ito. Ano ang masasabi mo tungkol sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!